Matilda. Pero alam naman natin na yung Matilda nagpo-focus yan sa malauve na klase ng lineup. At panimula lang naman ito, no? Game 1 pa lamang ng posibleng 5 games na pwede nating makita sa lahat ng mga hero na nakikita natin ngayon. Kimi first pick, yung nilabas ng TLPH at ang panagot naman dito ng Team Falcon sa iyong pang regroup and disengage na Matilda. Once again, this is the grand finals rematch of our Season 13 playoffs. Punta na tayo sa Land of Dawn. Casters, pasok! Clash of the Titans, ika nga. Parang pagkalatag pa lang ng draft, alam mo na kung saan patungo. Ito nga laban na to, again, TLPH versus Team Falcons. At naririnig natin ngayon kung gaano ko supportive yung mga fans sa kanilang mga teams na sinusuportahan. Ibang klase ang sigaw, ibang klase ang vibe, maski yung dagundong mismo dito sa desk natin, talagang ramdam na ramdam. Ganyang kainit at ganyang katindi ang support ang ibinibigay ng magkabilang fanbase na ito. No? Pero gusto kong tutukan at gusto kong tingnan itong mid lane na inilagay nila dito, which is yung Kimi na kanina inasilip din natin. Labanan talaga ng poke damage when it comes to the Kimi versus that Joshin. Pagandahan sila ng pwesto. And for Team Liquid PH, ang ganda ng ginagawa ni Daddy JP na pagsama kay Sanji all throughout. Kasi hindi makakakuha ng minions yung si Sanji kung hindi niya sasamahan. Oh, ayun parang continuous yung nangyayari dito na poke sa may middle lane. And I have to take note, nagamit na agad yung flicker dito kay Few. At kanyang-kanyang pagkuha muna ng mga defensive items para dito sa mga pang-front na heroes para sa side ng TLPH. Di ba sabi kanina ni Midnight tsaka ni Omi, yung game na to or mga heroes for both the teams, meron pang early, meron pang mid to late game. Pero paano kaya magiging takbo ng game? Mabilis ba to or average or ano? For Team Liquid PH, naghihintay sila ng ultimate nila, knowing na sobrang ultimate reliant nung combo na pwede nilang gawin. That's the ultimate na manggagaling sa Chip plus yung Terizla na manggagaling dito kay Sanford. So technically now, for Team Liquid PH, hindi pa ganun kabilis o hindi pa ganun ka-agresibo yung balak nilang gawin. But on the ball, goal lane! Naku po. Piso para sa puso. May natirang osing doon. Ngayon, JP hawak yung unang pagong ng laban. Pero si Owen nakasilip din. Carl ay pumunta na dito. Nagamit na kagad yung traction pulse. Atras muna dito ang Team Falcons. Pero sabi ni Owen, sige laban na kaya. Flicker nagamit! Kasama pa doon ang penalty zone. Black D sila nakukuha. Doon pagong patay si Pew. First blood para kay Sanji. Hindi matapos ang laban. At yung flash combo. Kyle ay nakabawi din ng isa. At yung makabagong TC Bro ay nakabawi din. Medyo madami nangyari din sa Turtle team fight natin. Sino bang lumamang Joshi Cakes? Well, for that instance, namamang, of course, ang Team Falcon, nakuha ni Flap TZ yung turtle out of those two retry holders na nandoon. Carl TZ and even si Kyle TZ. And not just that, yung kill pa, yung first blood na nakuha nila is enough to get that lead of 1,000. Maganda na to para sa early game na gustong kuhanin ng Team Falcons. Alam mo, kita-kita natin para din sa game na to na sobrang maingat din yung mga players pagdating doon sa micro and macro na rin na concept ng ating game. So, ang laki na agad ng lamang ng Team Falcons actually. Pero kanagandaan naman. Portal! Bottom lane! Owen, kailangan maka-atras pero napatay pa rin siya. Sanford dito at tinawag na ang grupo. Team Liquid Philippines. Dumadive na doon sa may bandang iba pero si Pim pumasok na nga rin. Nagamit yung beacon. Ibibinbinin nito si Sanford at mapapatay. Atras muna at mamaniobra ang Team Liquid Philippines. Habang si Pew ay chinecheck pa rin kung nandiyan pa ba sila sa gilid-gilid. Ang fast ng reaction ng Team Falcons dito, parang alam nila talaga kung saan pupunta. But for the rest of the players of TLPH, hindi naman nila tinry na sumama dun sa team fight. Oh, sakit! Akala ni JP kaya niya pero hindi niya kakayahan ang mga bala at barel. Owen ay makakakuha ng kill. Ngayon si Ohe versus Super Mario kaya lang dalawa. At magiging tatlo pa ata ito Mahirap lagi for Team Liquid PH yung nag-overextend sila ng gano'n, knowing na ang taas ng early damage output na meron Team Falcons dito, rather. And for Kyle TZ and even itong si Super Marco, enough na yung mga pagganitong lead para ma-dominate nila yung lane nila. Together with the presence also of Ogwen on the gold lane, si Oheb ay nahihirapan mag-scale. Oo, iba yung pero speaking of nahihirapan si Oheb, no? May mga ibang minion wave na hindi niya nakukuha. Pero para sa may agimat, na every moment na gusto siya patayin sa may bottom lane, ayan, nakakatakas pa rin siya. Kagaya nung nakita natin kanina, pero 50 Falcons dito sobrang dinis nung pagpigil na yun na ginagawa nila. And speaking of, ang ginagawa nila ngayon is na-try nila simulan yung turtle, pero kanino nga ba talaga mapupunta? Ayan na, si Carlito pa rin. Ang batang kambing, nakakuha. Ngayon si Kyle Easy.
nag-transform na into a beast. Pero takbuhan muna dito ang Team Liquid Philippines. Ngayon sasaluhin ni JP, pero nandun yung Beast Rock and Beast Break mula kay Flab. TZ, Super Marco with a kill. At ras mula ata dito ang Team Falcons. Pwede nilang samantalahin ang pagkakataon na nakaabante na sila at puntahan itong Orange Bomb at atakin doon sa kanilang poder. Net mai ang TZ Brothers, no? Isa pa sa mga naging advantage nila, yung presence talaga ng Matilda. Those kills coming from the guiding wind. Pero nandito si Daddy JP sa likuran! Sa likuran na nagamit yung shortcut. Kyle ay mamamatay na kung nalason din. Tumama yung son mula kay Sanji. Patay din si Flap Easy. At ngayon ay nakaabante na ang Team Liquid Philippines. Tatambayan ata itong purple buff, Super Marco, ha? O sobra naman, parang ayaw magpa-explain ng mga teams natin. Talagang dire-diretso sa teamfight, nakasira din ang Torres sa may middle lane, sabay diretso pa. Napakuha ng purple buff in an instant. Ganon agad ang naging sagot ng TLPH. Yung 1K goal lead ng Team Falcons kanina, bariya na lang ngayon. Yun lang hinihintay nilang moment eh. Yung makagawa ng isang magandang play si Daddy JP with that portal. And not just that. Talagang inubos nila at sinubukan nilang habulin ng members ng Team Falcons all throughout the skirmish. Looking at the Likod, instant replay, galing sa likod. Nahuli yung tatlo ng immobilize and yung stun. Kaya naman nagkaroon ng time ang TLPH na humabol ng humabol. And now, hindi pa ganun kasakit pa nga si Sanji. What more mamaya? Tsaka si Sanji dito, alam niya kung sino tatargetin. Speaking of tatargetin, ayun na nagka-targetan na. Buti nila naka-alpha siya doon, pero si Oheb ay maipit! Nakatakas pa rin with the flicker sa may dash out. Ngayon, tinatandan sila doon ni Sanji. Tumama din yung Shackling Eagle mula kay Ogwen. Pero walang mamamatay, walang magiging casualty. At ngayon ay dediretso ang Team Liquid dito sa ibaba. Ang bilis ng pacing ng game natin, no? Isipin nyo, 6 minutes pa lang, tapos may gitna na agad nagkakaroon ng teamfight, tapos considering na magkakaroon pa rin ng turtle. Bataya for Sanji dito, naka-flicker nga pala siya. So, ibig sabihin, ganoon din siya ka-confident na meron nakaharap from his teammates para talaga makapag-free hit siya. Pero ang Team Falcons, sila naman ang mauuna na pumwesto doon sa turtle. Unang turtle na ni Flap TZ, Carl. TLPH naman, pero yun, flicker out para kay Q. Nilapag yung shortcut. Si Q ngayon ay nagamit yung beacon. Oheb! Kaya lang si Kyle TC, si Oheb ang napuntahan ni Ogwen. Doon na si gentlemen. Pero mabawi ata dito ang Team Falcons. Atras muna si Sanford. Naku, di ata Nabuhat. kayang umatras. Carlito dito ay kailangan din lumayo. Pero tumama yung Precious Shard. Kaya lang naging stuck lang siya ng Sky Piercer doon. Ni Super Makmak. Ngayon tuloy pa rin dito ang laban sa pagong. Pero sabi ng Team Liquid, wag na nating ipilit pa. Balik tayo sa kanya-kanya mga linya at ibigay na natin yung pagong. Para pipilitin muna nila na depensahan nila sa may middle lane, pero Team Falcons makakakuha na naman ng objective para sa kanilang team. Grabe yung conversion na ginagawa ng Team Falcons all throughout after getting objectives, after securing objectives, kukuha naman sila ng mga tore and ipapanalo yung clash. Now, nakikita natin yung difference between both of these teams. For Team Liquid PH, mas gusto nila ng fast-paced yung clash na hindi na overextend. Nakita natin kanina kung paano nila na ipanalo yung mabilisan na portal lang, pick off, bang. Pero for Team Falcon, ang gusto nila, babad tayo dito, guiding with those shields, kaya naman natin i-sustain eh. Kailangan lang natin unahin si Oheb. Tsaka dito yung katapat ni Oheb na si Super Marco, siya pa nga yung may pinakamataas sa XP kanina versus sa junglers of both the teams. Nakita din natin yung goal. Ayan na naman, pumapaspas na naman yata sa may top lane. Si JP ay nag-division lang. So medyo bubuka muna information dito ng TLPH. Nabibigay na sila ng space for Oheb. Baba. Oo, nakat-ngat ni Oheb. Ayan na, naku, malaya na nakuha ni Oheb yung bottom tier turret. And maganda kasi dito para sa Team Liquid, kahit iwanan nila si Oheb sa baba, kahit iwanan nila sa taas si Sanford, okay lang kasi merong chip eh. Yep. Merong shortcut na aantayin lang. Uy, Tatawagin lang, Dad, lapag mo na yung portal mo. Pero retry ginamit din yung Kyle TC na minatkat na rin si Oheb. At ano makakatakas pa siya? Parang hindi na nga. Kasi ito na ang pagsugod. Sabi nga, Falcons are here eh. Ngayon, bibit-bitin din si JP at hindi Naku. yata makakatakas. Dalawa agad yung nakuha doon sa may bottom lane. Pero TLPH umiiwas muna yata talaga sila pagdating doon sa may teamfight eh. Kasi even si Sanford rin doon muna sa may top lane. So as much as possible, parang pinapaspeed up muna nila yung pagpa-farm, I think, ni Cartesi dito. Talagang puro cross map yung pinapakita ng TLPH na okay, doon ka sa kabila, Oheb, ng the other members doon sa kabila. Kapag nakakita ng pwedeng targetin ng portal, pwede namang sumunod lahat. Kumbaga madali lang silang tawagin eh, every single time. Kaya ang ginagawa ng Team Liquid PH is somehow accelerating the game by decelerating the speed of the game. Grabe, parang mala physics pala talaga dito yung kailangan i-consider ng
mga teams. Pero ito, big objective na naman. Nakapwesto ngayon yung dalawang TZ. Ngayon, sino JP nandun magwawagi? din. Ayan na, sino magwawagi dito sa Lord na ito? Ngayon tumapa yung Spear of Destruction! Pero si Kyle TZ, ang makabagong TZ, makakuha pero mamamatay din siya. Sakto, David. Ngayon, kailangan matay si Sharper pero pinagpapalis din Super Makmak. Kaya maipit ata si Kyle TZ. Si Oheb ay nag-re-replenish lang ng kanyang buhay mula doon sa Orange Bomb! Pero makataas pa din si Sanji. Sakto yung kanyang flicker, pero patay si JP. Ladies and gentlemen, Falcons ay umaabante na! Sobrang bilis ng paglipad ng Team Falcons na dediretso na rin. Napagkuha to rin dito sa may gitna. So you have 2 players down sa side ng TLPH. 10 minutes na nasira na agad yung Holy Shield. Napakabilis nito. And you have 1.8k gold. Siguro nagiging problema dito struggle for TLPH is since pasagod nga lagi yung mga kalaban nila. Aha. Parang hindi muna sila nakakapwesto. Oo, napakahirap pumesto. At the same time, napakataas ng damage output ng Team Falcons at the moment. Look at Super Marco, just... Diba, kinakalabit niya lang yung kanyang barrel doon sa likuran and walang makaabot sa kanya. And if meron mga abot, mag-exert ng too much effort. And what I mean by effort is that si Daddy JP kailangan talagang galing siya sa likod Likuran. at iikutin niya. Etong si Super Marco, kung hindi niya magagawa yan at may ipit siya sa gitna, doon pa lang kay Few, doon pa lang sa Shushin, sumasakit na agad yung, bumababa na agad yung buhay niya. And now, Team Falcons, diretso pa rin doon sa bottom lane. Oo, 9.2k na yung gold ni Super Marco. Tapos medyo malayo yung Agwata doon sa sumunod sa kanya. Aha. So middle lane naman ngayon na magiging target nila. You have 3 players para dumepensa. Sanford, mapipigilan ba? Ay, grabe naman. Nailigtas. Wait lang, Cartesian. Carl! Masyado ata malalim. Walang liligtas sa kanya dito. Sanford ay kailangan din lumayo dahil kalahati ang kanyang buhay. Pero andun pa rin Uy. yung buhay na ibinibigay ng Wow! Kamali. Wait lang, si JP na ispatan. Nilibnali pa rin dito ni Ogen. Pero tatawagin pa yung shortcut. Ayan na, ibibitaw na nga niya at pupunta nga ba ang Cavalry doon sa shortcut na yun. Uy, si Sanford lang nagpakita. Wait lang, napagtutulungan ata siya dito ng Team Falcons. Atras muna dito, tatama yung Spear of Destruction ng Super Makmak. Pupunta ba doon si Oheb? Hindi. Pipiliin na nila na lumayo na lang. Grabe yung push and pull ng dalawang teams natin. Even for Team Falcons talaga nga pinauna muna nila yung kanilang, inuna muna nila rather, yung kanilang disiplina para dito sa ating laban. At sinabi natin kanina 9.2k, di ba? Aha. Si Super Marco. Ngayon, 10.3k para sa 12 minutes na game. So lumalabas na sa 8.5 per Galing minute. Grabe yung, naman. Yung 850 per minute pala rather, yung kanyang na-earn. And now for Team Falcons, it's time for them to slow these things up. Kasi for TLPH, sila naman ngayon yung kailangan magmadali. Dahil paunti-unting nagkakaroon ng tuloy pa rin yung farm ni Super Marco and not just Super Marco. Also, Few and Kyle TZ. Dumarating sa punto na kahit si Daddy JP, siya na yung pinaka-makunat. Sama mo na yes, si Carl, pero hindi sila tumatagal doon sa Oo. gitna ng laban. Na kahit si Few nga lang yung nandun yung simpleng buhat lang, yung simpleng lantern flare lang, parang ang hirap na i-handle for Team Liquid PH. Oh, that's so true. Tsaka yung mga pasok ni Flap TC bigla talagang nahihirapan. And speaking of damage ganun kabilis agad yung damage in terms of the Lord. So magkakaguluhan na naman. Lord Dance na naman para sa ating dalawang kupunan. Ayun na, nalikron na ata ni Kyle TC dito. Si Sanji ay hinahabol. At ano makakatakas pa siya? Hindi na patatakasin pa. Patay kagad si Sanji Carl and Retry. Oheb. At si Carl TC, nakuha na yung Lord. Ngayon takbo mo ng Sinigot Philippines pero may kahabol. mag-isa. Ang Falcons, mag-isa na lang. Si JP and Wipeout para sa Team Falcons. Lord Dance doon sa may top lane pero may minion wave sa side ng Team Falcons. Okay lang daw na makuha ng TLPH. Endable Yung yata. pagkuha sa Lord, mukhang endable na nga yata. Parang walang dedepensa. Tapos na ata ang laban na ito at ang Team Falcons ang magwawagi sa game number 1. Kita natin doon sa last team fight na alam aggressive heroes, hindi naman magmamatter yung mga pana kung hindi tumatama, sabi ni Sanji. At nandyan naman yung mga sasalo para sa kanya. Nandyan ang kanyang kasansan duo na pwedeng saluhin ng mga pana, pati na rin ang kanilang roamer na si JP na pwedeng saluhin yung mga abyssal traps. Depende na lang kung paano nga ba ilalatag ng TLPH ang kanilang plano. Nakaisa na ang Team Falcons. Road to match point na nga ba o magwa 1-1 na ulit? Punta na tayo sa Land of Dawn. Casters, pasok! kanya-kanyang konsepto na naman from the draft. Kanya-kanyang execution from the teams. Pero ang pinakamalulutas natin para dito sa ating laban kung magiging match point na nga ba talaga or ipapalaga dito ng TLPH. Burrito,
ang tanong pala sa'yo, approve ba itong Selena na to? Actually, bago pa niya i-pick yan nag-fill out na ng G-Forms yan Ay, Alam mo, G-Forms. gano'ng katagal ba yung approval sa inyo? Mabilis lang. Akong bahala dyan. Same day, no? Same day Same approval. day, same day Sa iba kasi approval. may business days eh. Pero ito, dahil na same day approval, parang same day din or mabilis din ang proseso ng mga bagay-bagay. Para dito sa ating game, may anything unusual ba? Joshi Cakes para sa mga heroes natin. Well, for Team Liquid PH, nabanggit na nga ng panel natin, this is too brave and too bold for Sanji na kumuha ng Farsa, knowing na may Gatot Kacha and Selena ang side ng Team Falcons. But the idea is, gusto nilang pabilisin yung ikot na kaya nilang gawin, considering that they have this Hilda as their roamer, hindi bilang XP laner. Ay, oo nga, no. Tsaka, ano rin kung pambubusit din ang goal mo, napakaganda rin talaga ng isang Hilda. Alam mo yung Hilda na yan, hindi mo rin pwede basta-bastahin yung damage ng mga palakol jutsu niya. Di ba? Oo, parang yung combo niya dito, no? Tama ba ako? Feathered Air Strike, tas isang kaltok, Oo. pwede maka-solo kill. Ay, di pala solo kill, kakasabi ng Paul, Feathered Air Strike. Eh. Pwedeng i-finish yung play. Yan, oo, tama. Tsaka isa pa sa idea is that yung mga traps ay pwedeng daanan ni Daddy JP. Kasi may heal naman sila nanggagaling doon sa kanyang passive. Oo. So technically, ang gagawin niya dito ay mag-survey lang ng area, magbigay ng vision for Team Liquid Philippines and hayaan na si Sanford and si Sanji na gumawa ng play na gusto nila. Together with Carl TZ, knowing na naka-assassin din naman siya at mas mabilis yung kaya niyang rotation na gawin dahil sa shadows na kaya niyang ibigay. Ayan, let's see, kasi again, JP ay hinahawakan itong pagong. Tatama yung Abyssal Arrow! Yun ang inaantay! And Black TZ with that first blow. Federation na may nagamit ni Sanji. Pero nakabawi din ang isa dito si Carl TZ. Ngayon si JP, kalahati yung mababa yung buhay. Pero let's see kung ano ang naganap at magaganap pa. Kasi si Carlito ay namatay. Ganyan kasi talaga minsan sa mga pelikula. Kailangan lahat ng mga emosyon ay na-activate muna. And speaking of emosyon, Op! kamuti ka na si Daddy JP. Okay, atras muna si JP dito, Owen. Naku, sinasalubong na. At tumama yung Abyssal Arrow. Bato na Guardian. Pero kay TZ nakuha yung pagong na iyon. Tumama na naman. Grabe. And Black TZ ay nakabawi. Nakakadalawa na si Black. Pero si Kyle. Kyle tumawid din sa likod. Hinahabol yung ibon. At tatama ang bala ng Abyssal Arrow. Hindi. At kakalma na muna ang Falcons. Ibon na ay malayang nakalipad. Tama. Nakatakas siya around that time. So 3 to natin score. Team Falcons lang ngayon, 1.2k gold. Medyo extended yung teamfight natin, Joshi Cakes. Ano bang naging sitwasyon doon? Well, for Team Falcons, ang ganda ng nangyayari for Pew. Tumatama yung mga Abyssal Arrow niya on the rightest moment, on the rightest target. Now, for Team Liquid PH, kailangan mas pagigtingin pa nila yung pag-dodge doon sa arrows and look at Sanford flickering in. Hindi na naiwasan doon. And Owen ay sasalubong din pero namatay. A second death, by the way, ni Fio dito. Again, tumatama yung Abyssal Arrow niya pero kailangan niya rin pag-ingatan yung sarili niya. Yep. Nakita natin kung paano nag-adjust agad yung Team Liquid PH with that. Nakita ni Sanford na kanina pa tayo nababad trip dyan sa arrows eh. Why not tayo naman yung unahin natin si Fio mismo, yung si Lina mismo. Oo, tsaka sumakto din, parang hindi prepared yung Team Falcons around that time, kaya hindi din lumalaki talaga, lumalagpas ng 1,500 yung kalamangan dito ng Team Falcons. And in terms of XP, medyo nauuna si Kyle TZ as compared to Carl TZ. So, depende na lang yan kung makakuha mo na mauna ang maalin sa kanilang dalawa pagdating doon sa mga jungles. And dito na natin mapapatunayan na talagang Clash of Titans yung laban natin kasi sagot para dito sa dalawang teams. Oo, grabe. Umaagaw na nga rin ng Falcons ng mga farms. Nakuha yung green doon sa yung mga salagubang. Tapos yung bere nakuha din. Ang dami mga ininanakaw dito ng Team Falcons. Siyempre, kakibat niyan. Pagka-delay naman para dito kay KRTC. Buti na lang andun yung orange na buff niya, no? Para at least kahit paano makahabol. Pero may nangyayari, Take note na naka-glowing wand na si Sanji dito. So, ibig sabihin ay talagang gusto muna nila ma-burst. Or medyo 5v5. ma-shred tuloy. Ma-shred. Mag-shred habang nagre-raid. Tama, pwede. Sa kanilang Tama. mga kalaban. So, turtle ngayon. Nakita na natin. Under the shade of the turtle. Tama, Okay. naitawid na. Sige, Okay, naitawid. sige. Wait lang kasi merong salubong na ginagawa dito ang Team Falcons sa Team Liquid Philippines. Sanford and Flap TZ, nakikipaghawakan lang dun sa pagong. And yung mga traps from Pew, may soft reset na gagawin si Flap.
And isipin mo, silang dalawa nagkakagulo dito at yung buong kupunan ng Falcons sa TL. Uy. Tapos yung dalawang jungler, tinan mo naman, nagpa-farm lang. May sariling buhay lang sila doon sa bottom lane. At isa pa sa nagpapahirap dito for Team Liquid PH is that wala silang immediate hold or wala silang immediate lockdown skill na pwede nilang gamitin against dito kay Kyle TZ or even dito kay Flap TZ na nangungulit lang doon sa likuran. An arrow will connect but I doubt na papasok ang Team Falcons dito. A free turtle for the side of Team Liquid PH. Worth it ba yung naging trade dito ng Team Falcons? Kasi parang hindi na talaga nila tinry na i-contest yung turtle. Kasi si wait lang. Oo, teka wait lang. Abot of the Guardian, walang tinamaan. Pero yung Abyssal Arrow ay wala rin tinamaan. So, Team Falcons ngayon, again, nagagamit at na-exhaust yung kanilang mga resources dito. Habang ang Team Liquid Philippines naman, medyo kinakalmahan din lang ang sitwasyon. To answer back your question, no, okay lang din naman sa ngayon yung trade-off na yon na hindi kumuha ng turtle, instead nakuha naman sila ng turret doon sa baba, plus na-minimize pa nila yung casualty na pwede mangyari. They are just holding their 1.2 kay Gold Lead. Meanwhile on the top lane, si Oheb at si JP magkasama na silang sumusubok na pigilan yung scaling ni Super Marco. An arrow will connect. Pew, makakatakas pa naman. Okay. Oh, Super Marco. Apat to ha. Ngayon ay namatay. Si Super Makma kasama pa ng Torres sa itaas. Napakaganda ng pag-ikot doon ng Team Liquid. Tsaka normally bang nakikita natin na si Oheb sinasamahan na nila ni JP, parang expected mo na na parang magkakaroon ng rotation doon sa area na yun. Kaya mabilis din naging movement ng side ng TLPH doon sa may top lane. So Team Falcons ngayon medyo nagsastruggle muna. Grabe teka na may lang. suntukan, AOJ. Abot sa Garcia ay tumama. Pero natamaan din ng Tond. Lipad na naman yung Palipad. Ibon. Pero to the rescue na yung ninjang malupet. Si Carl TC ngayon ay naka-atras din. At yung Feathered Earthshake naman ginagamit na rin ni Sanji. May mga ultimates na nabitawan, may mga ultimates na na-exhaust. At ilang segundo na lang para sa pinakahuling pagong na paglalabanan nila. Parang bawal dumaplis ngayon mga skills, parang automatic dapat magamit na agad at makapag-burst. Diretso yun si Sanford. Oy, si Sanford nga. Oy, wait lang. Chikan pa tumama yung Abyssal Arrow. Buti nilang kapos. Sakto sana yung Arrow! tama na. Oy, buti na lang walang trap. At nakaligtas pa rin itong si Sanford. Masaya pa rin ang Team Liquid sa nangyari. Just if ever na may kasamang trap yun, mamamatay talaga si Sanford. But for the turtle, knowing na wala si Sanford, this could be free for the side of the Falcons. Ay! Naku po, grabe naman yung batang kambing. Pero ngayon ay babatain din nila si Ogway kasi namatay na. At si Call TC kailangan din lumayo. Nagamit yung Shadow Kill. Meron naman siyang one Shadow dito. Yes, Ay! sir. Pero Ay! babalik pa rin. Pinaglarawan! Grabe naman yung micromechanics ni Carlito the Great. Pero lalayo na rin ng Falcons. Ang batang kambing! Yeah. Grabe naman pasan during that time. And even yung mga shadow technique niya kanina, parang meron kang, parang sana yan sa arcade. Yung tinaas mo, tinaba mo, tapos pinindot mo pa yung dun sa dalawa Yung sa dalawa. taas. Oo, lahat combo. Combo. Ay, ayan na. Speaking of combo, na-combo rin. Si Platy, si Abdul Sukan yung nagamit. Pero si Carlito ata magiging buti rin. Nabasag na yung Torres sa gitna. At mamamatay din si Ogwen. Nakadalawa sila Kyle dito. TC. Pero andito na si Kyle TC for the cleanup. Pero tinira pa rin yung Shadow Kill. Nasa Carlito. Siya naman ang magiging target. Kaya napakabilis talaga. At quad Shadow na naman ang pinasagot. Grabe naman yung ginagawa ni Carl TZ. And mind you, meron na siyang 1,999 kills. Isa na lang. Isa na lang ang kailangan ng batang kambing para makompleto ang 2,000 kill record. Oh, napaka-solid na nagiging labanan ng dalawang junglers natin. Nakapansin natin for Kyle TC, talaga nakafocus muna siya dito na tumaas yung kanyang level. Medyo malaking agwat in terms of EXP. So dumadating na rin tayo doon sa papuntang mid-game. So for Kyle TC, 201. Para naman dito kay KarTC, 213. So Powell talagang tumaplis lahat ng mga skills as much as possible. So sobrang liit na ng pwedeng sakop ng Team Falcons ngayon. Kahit yung top lane ay nasira na rin. Medyo mahirap na ito para sa kanila. Kaya naman ang ating real-time win rate, 58% for Team Liquid. And also, I would like to commend you. Ginagawa, teka lang! Teka lang! Nalikuran dito habang tumama yung mga buwal. Mula dito kay Sanford, napagkakaroon na gamit. Pero umamatay si Sanji ngayon ay kailangan na matras. Dito ni Sanford, Carl TC ay nakakuha na ng kill. Ngayon naman si Carlito, ang magiging puntirya nila kailangan na umatras. Pero si Carl TC ay nakadalawa, magiging tatlo. At traso mula si Sanford at rekta na sila sa Lord. Sanford na lang natitira ngayon para sa side ng TLPH. Sinabi natin na talagang umuusbong na ang makabagong Kyle or bagong TC.
Sakto kasi parehas, Kyle Carl, para makatunog lang din. Pero Team Falcons ngayon ay makakapag-secure ng Lord. Ay, grabe itong naganap na to. Pero, by the way, Carlito ay opisyal. 2,000 kills. At siya ang rank first para sa kills. Oo, kasi kanina naka-1 siya. Ang kailangan niya kasi 4. 1 plus 3. 4! Galing! Tama! Di ba? Nanood na kayo magandang ML. Natuto ba tayo ng Math! Tsaka nakompleto yung mga kailangan niyang kills and nakompleto rin naman for the side of Team Falcons yung kailangan nilang gawin. Gusto ko sanang sabihin kanina na ang ganda ng ginagawa ni JP na pagsama na lang kay Oheb kasi alam naman niyang hindi niya kayang sumama o hindi niya kayang guluhin yung jungling ng isang Kyle TZ. But unfortunately for Team Liquid PH, nung nalaman nila na wala si JP dyan, wala si Oheb dyan, they intended to take that team fight at nakuha nga nila yung panalo, giving the triple kill for Kyle TZ and that Lord objective. Grabe yung swing ng economy natin, no? 1K goldie kanina, pero ito makakasalubong na naman. Sachi napilitan na mag-wings by wings. Yung zone na ginagawa ng Team Falcons ngayon, yun din ang naging dahilan kaya nakasira din sila ng tore dito sa may mid lane. Sinimulan natin yung laban natin na ang tanong ay kung makaka-match point na ba yung Team Falcons. At tila ba yun talaga ang kanilang gustong gawin pero pinipigilan din dito ng TLPH. Grabe yung shield na ilalagay ni Flap sa sarili niya. Ayan, Kyle ay sumisilip din. At ngayon, available na rin Divine Clay para kay Kyle TZ. Ganun nakasakit yung damage output ni Kyle TZ, but for Carl TZ, mukhang kailangan niya mag-pick up dito ng Sea Halberd para mabawasan si Black TZ. AOG! O yun, tinamaan na. Kaya lang masyado ata malalim dito si Ogen. Isa sa sakripisyo niya ang kanyang sarili. Pero kumapit na rin ang komunal ng Falcon. Sanjay mamamatay mula kay Flap TZ. Habang si Sanford narito na rin. Tamang sa Mahabol. baklang. Hahabol pa rin sila. Carlito Super makakatapak ng Cyclone Eye. I mean, ang Cyclone Eye tuloy ng trap. Oh, kasi parang parehas eh. Parehas Parehas. nga eh. Nasa skin kasi yan minsan eh. Oo nga eh. Gusto ko lang sabihin, sobrang sakit ni Super Marco. Yung mga players kanina ng TLPH na hinahabol sila, napaka-atras, bigla sabi, aray, parang sakit tong mga bala. But yeah, for TLPH dito, really have to commend yung sacrificial feathered airstrike ni Sanji kanina. Oo. Kasi wala na siyang buhay, siya yung tina-target, pero nilatag pa rin niya, even at the last moment na, guys, huwag niyo sayangin ang pagkamatay ko. Tama. Kumbaga, mamamatay na lang din ako. Ipagkikiti mo ko. Sakto sa boses, mawala na rin eh. Wala. Tama. Okay, now let's talk about doon sa ginagawa ng Team Falcons na pag-cover every single time ng positions from Team Liquid PH. Remember, parang nakikita natin, Ogwin sa harap, Flap TZ sa likod. Then the other members of Team Falcons are just coming up sabay-sabay doon sa mga members ng Team Liquid to a point na hindi even ma-handle nung tankiest hero ng Team Liquid, which is JP. Eto na, narinig na naman natin ang ugong ng Lord. Kung madugo kanina, yung ating Team 5 probably magiging madugo din to. So una po pwesto sa ng Team Falcons ba naka-ready for the mission si JP at si Cartesi nandun din. Si Fiua nakalahati yung buhay, pero kalahati na rin yung buhay ng Lord. Oy. Ire-reset na lang muna. Let's heal. Bawal munang huminga. Sabi dito ng mga players natin, Uy. muntikan na. Di ka pa maabutan, buti na lang nakaiwas. Pero si Kyle TZ ay papasok at di ata maiwasan ni JP ganyan Shadow Kill. Ay kaya lang wala, parang walang masyadong damage. Flap TZ AOG! pumasok na AOG. Walang tinamaan pero tatamaan ata ng lintik. Flap. Si Flap TZ may nanapag yung Zaman Super Force. Marco! Sayaw-sayaw lamang muna din si Oheb. Pero kailangan na Ay! rin. Aray Si ko! Sanji! Naging numero si Sanji ng bigla. Double para kay Marco. Sobrang ganda ng naging execution dito ng Team Falcons. Sakala natin for TLPH. Sila makakabawi pero Oheb nandito na. Okay. Andito na ang tunay na paldo. Okay, Zaman Force, nilapag at tinamaan siya ng pana doon pero ginamit niya yung kanyang Purify para lang hindi makonektahan mismo nung stun. And Team Falcons ngayon lumobo na sa 3,000 kalamangan. And now we're going back doon sa sinasabi natin kanina na walang immediate lockdown, walang immediate hold ang Team Liquid PH to a point na sobrang laya ng mga members ng Team Falcons. On the other side, for Team Falcons naman, ang dami nilang crowd control. Ang daming pwedeng humawak kay Carl, kahit yung pana, pero ngayon, si Ogwin na ang bahala. Uy, di ka na naman tamaan. Parang nakabang ako lagi kung may araw na tatama eh. Okay, ayan na Ayun naman na. yung araw. Okay, wala. Only araw si Pew dito. Oo, 0/3 muna for this Lord
attempt for both teams. 3.1k para naman dito sa side ng Team Falcons. Actually, 15 minutes na tayo. Yung pag dumating ka na sa game equilibrium, parang padamihan na lang yan ng ipon pagdating doon sa mga buy item, pag mga moments na talaga na gustong pumalag sa team or kailangan ng immortality and such. TLPH ngayon nag-aabang ng perfect timing at probably ito isa sa mga pinakamahabang Lord attempts for this whole playoffs. Wishing Lantern naman para dito kay Q. Hindi na naman tumama yung araw na yon for few. Pero ang mahalaga, hanggat nakakapana, pwede pa. Okay, si Sanji ay rumonda na rin, palayo. Ngayon, hinahanap ata dito ni Ogwen, si Carl TC, nakatapak Aroy! ng trap. Ang sakit ng damage, down to 40%. Hey! And ngayon, abot ang Ducati na gamit. Sa likuran naman na magiging buti. Pero sakto yung knock-up ng Lord. Super Makmak ay nakakuha din. Same with JP. Carl TC ang magwawagi doon sa Lord na yon. Rundown nagkukukol. Andun yung falling summon. Sasalubong Sinulubong! ni JP. Habol! Pero kaya bang patumbahin? Pop yung emo. Sobrang sakto Carl! na. TC dito, pipilitin niya sana. Ay! Pero si Makmak, baril lang ng baril. Oh, Pero hey! dito, sayaw Lumalaban, naman ang sayaw. sumasayaw! Ayan na yung in, out. View dito, ginamaan pa. Naka-Bissell Arrow and Trap. At si Kyle TC, ang lilinis ng lahat. It's gonna be a wipeout para din sa Team Falcons. Pero pang Lord, doon sa may bandang itaas, napakahaba. Nung naging team fight natin ngayon, nagkapalitan ng mga damages. Pero ito yata yung inaantay ng Team Falcons kasi si Sanford lang Sanford. ang dead depensa ngayon para sa TLPH. 10 seconds para kay JP. Ang tanong, kaya ba? Ang ganda ng paghawak. May mga minions na sumalubong. Andun yung electrifying 3 seconds, beams JP. para maklear yung wave. Hawak pa rin ni Sanford. Isasakripisyo niya ata yung kanyang sarili. Pero ang may panglock. Sinalubong, May sinalubong! panglock pa dito si Kyle. Parang wala ata. JP sasalubong na. Ay, sa baba! Ampas. Kaya ba ng mga AOG! Kaya ba ng mga bibitawan dito ng Team Falcons? At parang hindi na nga ata dahil ang Team Falcons ay match point na. Match point for Team Falcons. Season 13 ng Team Falcons sa Team Liquid Philippines, TLPH ang nanaig. In the regular season of Season 15, TLPH din ang nanaig. Isang laro lamang ang napanalo ng Team Falcons in the regular Season 15, but this time around, nadala na nila sa match point ang TLPH. Tatapusin na ba ito ng Soaring Falcons o makakabawi ba ang TL? Casters, pasok! Ito na ba ang unang beses na makakakita tayo ng sweep para sa ating playoffs? TLPH ngayon, kailangan nila ng Cinderella run para maihabol for a reverse sweep. But ano lang muna tayo, kalmalicious lang muna. Ayan, no? Oh. Nakita natin may mga guest star dito ng mga cosplay. Cosplayers, hindi ko in-expect sa tanang buhay ko na makakakita ako ng almost 5 man. Ayun, no? Oo nga. Ayaw Apat, nga. oo nga, Joy, Kimi, Johnson, and Beleric. Malungkot nga si Beleric, nakausap ko eh. Bakit Talaga? naman sabi Ano ni Beleric? Hindi daw siya na-pick eh. Okay. Oo. Medyo mahirap din kasi Oo. talaga. Again, kung babalikan natin itong tapatan na ito, no, matagal na panahon na inantay ng Falcons na makabawi. Kung maalala natin, doon sa Season 13 Grand Finals, na 4-0 sila ng Team Liquid Philippines at wala pa rin silang bawi. Hanggang ngayon. Oh, I think this is also personal, lalong-lalo na for Team Falcons also because during their run din sa MSC 24, yun yung almost there na para sa atin na makuha yung titulo pero hindi pa binigay ulit sa Pilipinas nung nakalaban nila yung Selang or Red Giants. But I think the same goes with TLPH na rin dahil naghahangad din sila nung kanilang titulo naman for MSC. Oo nga pala, itong dalawang kupunan din na ito ang lumaban last year no sa Yes. MSC. Aha. At nasabi nga ni Carl TC doon, naalala ko na babawi sila at gagante. Oh, tingnan natin kung makakakita nga tayo ng pagbawi. But so far, ay nagamit na agad yung mga spells or specifically yung Revitalize. So importante ngayon na parang isipin na sino ba talaga makaka-first blood just in case. Kasi minsan yun yung momentum breaker mo, lalo na kung ikaw ay naghahabol. Technically, for Team Liquid PH, kailangan nilang ayusin yung mga nangyari kanina, knowing na naka-chip na sila over the hill na nakita natin for JP and for Team Falcon. They just have to replicate what they did nung game number 2. Yung mga pana ni Pew, for sure mainit pa rin yung daliri niya. Yun. Oo.
Momentum kasi yan eh. Momentum kasi ang isang Selena eh, no? Kapag ka tumatama, kapag tuloy-tuloy na tumatama yung pana mo, mas gigil ka eh. Oh, tsaka ano yun, na-experience ko na rin to. Pagka tinamaan ka rin ng tinamaan minsan ng pana ng Selena, parang ikaw na mismo, maiilang ka. Oo. Tapos mas naiilang ka, mas nasasalo mo. Oo Parang nga. yung ano, yung magnet, parang may magnet effect na gigilid ka, tapos biglang doon din pala papunta. Ino-overthink mo na, Oh, no? Ayun. Minsan talaga pag may mga bagay na ino-overthink mo, yun pa yung mismong nangyayari. Ayun na nga. Saka yung minsan pag yung bagay lagi mong inaasahan, mas dumarating pa talaga sa'yo ng tuluyan. Ay, oo nga, Okay, so no? parang ang in short, think positive. Ayan. Huwag kang aayaw. Huwag Think kang positive. aayaw. Tama naman talaga. Pero Oy. ito, positive ba? Ang mangyayari sa ating team fight, pero maagang poke lang naman. Grabe yung disiplina na, uy. Op, wait lang ha, iniiwasan na rin ha. Pero si JP, pinupok dito ni Flap at ni Ogwen. Hawak nila yung pagong, 6-7 ang buhay. Pero wala pa naman ang kanilang mga junglers. Mga nagpa-farm pa ito. Carl TC, kukuha lang ng konting XP. At 5,000 na lang ang buhay ng pagong na to. Pero tatamaan natin sa Abyssal Arrow. Hindi, Three. kumonekta lang. Pero si Pew ang magbawagi sa unang pagong ng laban. Atras mo na si Flap. Pero makakuha rin ng kill dito si Sanji. Kyle. At this time ay si JP ang magiging sa target nila. Pero hindi abutan ni Owen. Si Carl TC kailangan din lumayo. Abutan sa card yung nagamit. Walang tinamaan doon. Kundi yung mga bubuyog lamang. Pero si Carl TC ay habol pa rin. Hahampas-hampasin. And si Sanji ay makakakuha. Hindi, tama siya. Siya pa rin nakakuha ng kill na yun. Grabe, sobrang advance ka mag-isip, no? Bago pa dumating, na Oo, bago eh. pa makill, dumiretso na agad. Na siya ngayon nakasecure. But anyway, Turtle napunta dito sa side ng Team Falcons. Pero pagdating naman sa team fight, nanalo ang side ng TLPH. Well, ito pa rin yung i-expect natin knowing na ang ganda ng zone potential na ginagawa ng Team Falcons. Pero teka lang! Ang sakit ng feathered air strike. Mula kay Sanji, dalawang bagsak. Talagang sangkatutak. Well, it rhymes, it, It rhymes. rhymes, it rhymes. Pasok, pasok. Yan yung mga gusto natin. Na talagang pag may mga open opportunities, talagang ginagrab dito ng side ng TLPH. For Team Falcons naman dito, kailangan nila mag-reset, kailangan nila mag-regroup kasi umiinit na ngayon yung kanilang kalaban. Pero itong kinagandahan, nakakuha naman nila yung Lito Wanderer. Medyo resources hawak pa rin nila. Tamang-tama naman din for Falcons, Team Falcons dito, ang ginagawa din ni Flap TZ is yung ginagawa ni JP kanina. But the difference is that XP laner siya and hindi siya roamer. May ibang nagagawang ikot si Ogwen than the Hilda getting vision from the members of Team Liquid. And for Team Liquid naman, the only thing na kailangan pa nilang pagandahin dito is yung laning ni Oheb. Kasi for 2 straight games, hindi natin nakita na maging maganda yung laning phase ni Oheb. Hindi siya nakakapag-scale, hindi siya nabibigyan ng space. Mabigyan man siya ng space, pero after that, nakukuha agad ng Team Falcons yung mga dapat nilang gawin para pigilan. Etong si Oheb. Kaya rin siguro na gano'n, nag-chip na rin sila para maiwas talaga doon sa lane na yun. Tapos kung gusto na sumama ni Oheb, tsaka na lang siya Pwede sasama. na. So ito Oo. pangalawang turtle na natin to, Burrito and Joshi Cakes. Nakalbang si Flap Tizen, even si Few. So chinecheck lang muna kung saan pwedeng tumaan yung mga players. Habang si Carl TZ ay nagpa-farm muna doon sa kanilang area. And probably another long turtle attempt for both teams. Grabe ang sabihin natin pasensya ng dalawang kupunan na ito. Kailangan lang talaga ng Team Liquid Philippines. Feeling ko pinag-uusapan nila. Okay, Ano sabi? 1 game at a time lang One game at a time. Huwag Okay. natin isipin na match point ang Falcons. Kaya lang naisipan din ni Few dito na patamaan si JP. Nagamit na rin yung Portal. shortcut. Papasok ba dito ang buong Uy, kupunan ng Team napigilan! Liquid Philippines. Kaya namin yung card yung nagamit. Narisan yung pagong. Pero nakuha pa rin ni Carlito. Ngayon naman kailangan lumayo ni Few. At nakabawi din ang kill ang Team Liquid Philippines. Si Owen ang naging kabayaran. Pero sa may bottom lane, nagkakaroon yata ng trade dito si Super Marco sa tahimik lang na nag-farm. Habang sa may middle lane naman dito, nagkakasuntukan yung dalawang XP lane natin. Kunat, ang kunat talaga ni Flap TZ dito. Isipin mo nilabanan mo yung Hilda doon sa damo. Doon sa ginagawa ng Team Liquid, merong pros and merong cons. The pros of that, yung chip na gamit ni Daddy JP, ginagamit nila para anytime na kailangan nila ng tulong, sumama lahat. But yung cons ng ginagawa nila, na iwan si Super Marco doon sa bottom lane to get the turret down, na kahit papano, madalas ko sinasabi to na it's better to get the worst trade than getting nothing at all. And for Team Wow. Liquid PH, maganda na nakakakuha sila ng turtle, pero for Team Falcons, maganda rin kasi nakuha nila yung turret sa baba. Oh, tsaka na, si Super Marco pa. Oo. Yung nakakapag-secure for them. At nakita naman natin yung performance kanina ni Super Marco on this range. And probably pwede natin sabihin na nakadikit na rin
sa kanyang pangalan, Oo. ang Granger. But so far, 4-0 para dito sa TLPH. Hindi pa nakakasagot ng kill yung Team Falcons. Pwedeng ganun ulit yung maging trend from the previous games na nakafocus muna on jungling. Kaya natin sinabi na pag Clash of Titans, it's either sobrang explosive ng mga teamfight or focus muna sa jungle tsaka tayo maging explosive. Alam mo, na-inspire ako doon sa sinabi ni Josie Ako Gates. din parang nag-change person ako. Oo pero alam ko lang kasi it's better to give than to receive. Oh, ayan na. Marireceive ata ni Jay Abisel Araw. Aray! Tinamaan na kagad. Dapat ito kanya. Follow up! And super makmak. Ay, nakakuha na kagad ng kill. Pasok si Carl DC dito. Shadow kill na gamit. Pulay nabitawan na nga rin ni Flap. Pero hindi siya maliligtas noon. Napakatindi ng mga aksyon ay pinapamalas ng Falcons sa TLPH. Again, Team Falcons is relying on that artillery. Yung mga pana mula kay Few, yung mga bala mula kay Super Marco, and ang nagiging job na nga lang ni Ogun dito is to ensure na walang makakalapit to both of their core Bilis. players. Now for the portal, kay Kyle TZ pa rin yung turtle. Nagmamadali na kagad! And Sanji ay nakakuha din ng kill. May kung sino yung nagamit na kagad ni JP dito. Si Sanji kailangan lang umiskapo. Lipad-lipad muna, munting ibon. At ngayon, ang Team Falcons ay kukontrol muli ng mapa at kailangan nila bigyan ng pagkakataon itong kupunan ng kanilang kupunan pala para makahanap Ayun na ng isang oportunidad. Pero sila ang nakuha ng oportunidad dito ng Team Liquid Philippines. Namatay agad si Pew. Ngayon naagaw sila ng purple pop at hindi ata mapipigilan ito ng Falcons. Alam mo, naniniwala na talaga ako dun sa naging kasabihan Ano yan? na mas okay na talaga na kumuha ka kaysa wala. Wala. Tinagalog ko lang yung version. Tama, tama Oo, naman. kasi dahil Tagalog dun sa version. ginawa, pinilit ng assign ng TLPH, diba? Kumuha ng turtle dito yung Team Falcons. Sabi na, ipilit nyo makakuha tayo ng kill. Sa kanagadahan pa doon is nakuha nila si Kyle TZ na hindi pa nakakapag-convert ngayon ng kill at si JP nandito muna para lang din medyo magkaroon ng idea Ayun, oh. kung nasaan ba talaga ang kanilang kailangan pigilan na si Kyle at TZ. So 2.3k gold lead, no? Pero parang anytime ay nararamdaman ko na for Team Falcons din ay papalag sila pagdating sa team fight. Because if we look at the gold, medyo malaking kalamangan. Yup. Pero si Super Marco, Si Super Marco yung hindi mapigilan for the side of Team Falcons. Looking at that, lamang pa rin siya dito against kay Oheb at around 200. Ganun naman kaliit yung lamang ay lamang pa rin yan for Team Falcons. And now, yung ginagawa ni Daddy JP na pagpapakita, ito yung kabaliktaran ng pagbibigay ng vision at yung pagtatago. Nagpapakita siya to impose a threat na kahit wala siyang ulti, maisip ng Team Falcon na, teka baka may ulti yan o nandyan yung chip, baka biglang dumating yan Oo. Tsaka nararamdaman na rin actually ng Team Falcons na yung sakit at hapdi ng damage si Carl TC. Again, 2-level gap itong si Kyle TC. Kaya nga hindi rin siya makasabay lalo na pagdating sa mga pwestuhan dahil doon sa malaking gap na iyon. Wait lang, tumama rin. Abisel Araw, kasama nga yung trap. JP dito ay napako na, tatawagin na ata ang tropa. Andito na ba ang tinawag. Kamali? Flicker ay ginamit at na-force din niya. And napakaganda ng mga pokes na ibinibitawan dito ng Falcons. pero grabe din yung disiplina ni JP, no? Kasi alam niya na hindi pa yung perfect time. Yup. Na gamitin niya kanyang ultimate. So as much as possible, hinold niya lang talaga yun. Okay lang daw na mawalan siya ng flicker basta yung pangtawag niya sa mga tropa niya or mga kampi niya mamaya, mga babies niya, ay talagang magamit niya on this Lord Attempt. So 9 minutes tas 1-1 pa lang pala yung kill score natin for this din namin ng attempt para dito sa ating laban. 1-7, 1-7. 1-7. Mukha kasing 1. Mukha kasing 1. Hindi, chinek lang niya kung nakikita natin na maayos. Tama naman. Parang parehas kasi, no? Wala palang kulwit yung doon sa ano. Ano yung kulwit? Ano kulwit? Yung parang ganun. Parang ganun Basta sa yun, sa yun. baba. Okay. But anyway, ito makikita na natin yung Lord for this game. So, abang-abang ulit. I think this has been the trend for both teams. Even during turtle takes, na hindi talaga nila pinipilit na even the bait. Kasi diba minsan magbe-bait muna Oo. para mahanapan yung other players. Pero sa kanila talaga, doon lang sila sa pwesto nila. Bahala ka dyan Bahala mag-bait. Hanapin mo. Kung sinong mainip, yun yung matatalo. Again, we're down to that point. And yung trap placement ni View sa kanyang Selena, sakto para makita niyo sa pagkagaling si JP sa likod. Sinulubong yung Abisel Araw doon. Ngayon, target lang talaga ng Uy! Team Ohe! Liquid. Ayo Torre! Ay yung Lord pala. Ngayon si Owe may pumasok na. At ang kupunan ng Team Liquid Philippines ang magtatagumpay doon sa Lord na yon. Actually, nagamit din yung portal para just in case na hindi nila kayanin
Pero ang ganda nito para sa Team Liquid. Oh, tsaka pinili talaga nila dito na mawala si Super Marco before that attempt. So makikita natin yung for TLPH, sila may control pagdating sa mapa at nakuha na nga din nila yung Lord na magsuspawn doon sa may top lane. Nakaready na nga agad si Daddy JP sa pwesto. Kahit pa wala siyang ultimate dito, Ay, nandun agad siya pero sa gitna, kamuntik-muntikanan si Sanford with those traps and electrifying beats na merong isang Joy. Kailangan niyang, respetuhin yung damage output ng Team Falcons because anyone could be a target, anyone could be a casualty. Alam mo, kung ikaw ang Team Falcons ngayon, ang pinakakailangan mo nila pigilan dito is gonna be Sanji. Sanji is currently at 4-0-3. Ayan na naman, lumabas na ang Avengers! Ayun na, tinawag ang cavalry pero nababawasan ang buhay ni Carl TZ. Kalahati kagad siya doon. JP as well ay bababa sa 30%. Pero nandun si Sanford. At nasa punang kupunan. Ngayon naman namin ito Carl. Tinamaan yung dalawa. Ngayon ay nalabag isama ng force mula dito kay Buhay pa rin si Ohem. Sanford. May mga bisel araw pa pero hindi tinamaan. Kaya lang na solo. Debut yung shadow kill. Patay din si Flap sa naging proseso na yon. At diretso muna ang Team Liquid Philippines sa gitna. At tuloy-tuloy pa rin yung Minion Wave na sa TLPH, nasira na rin sa may bottom lane. At dito natin nakikita ngayon na medyo lumalawak na yung kalamangan. Will you have to comment Sanford? Nung time na yun kasi, akala natin makukuha na siya, nakatakas pa. And hindi lang yun yung galit, yung gigil para habulin si Super Marco, but Owen is gonna go down! In the hands of Oheb of TLPH. Pero may minions pa sila dito Ayan na. Kailangan humabol. Rundown nata magiging goal dito. At ni Kyle TZ. Sa pool! Electrifying Beats. Natamaan pa ng idol ng mga kids. Gusto pang humabol dito ni Kyle. Hinahanap niya kung nasaan nagtatago si JP. May mga abyssal arrow din para mag-check. Ngayon, ito diretso agad. Ang Falcons, magbabasag sila. First turret sa mid ay nabasag na. Second turret as well ay mababasag. Diretso niya Pwede na. silang kumatok sa ikatlo Nagamit na yung Ugi Shadow Kill, pero aatras lang din ng Team Falcons. What a good discipline na pinakita, knowing na nung nakita nila na nag-Ugi Shadow Kill, kalasan na agad tayo. And hindi sila agad-agad nagkalas to a point na may iwang target. Si Carl TZ, talagang hinintay nila na, okay, sama-sama muna tayo. Medyo masakit yan pag sinolo. So technically for Team Falcon, kahit papano, nakabawi sila doon sa 13 minutes na nagdaan for Team Liquid. Tsaka parang ano siya yung warning shot or warning kill against TLPH na hindi sila safe anytime na magkaroon ng tamang abyssal arrow from Few. And kanina for JP, no, nakapwesto siya dito sa bush na lalakaran nila ngayon. Wow, merong New bush. Sa new bush, may walkthrough, no? Hindi talaga niya pinilit na magkaroon ng team fight. Alam mo Kasi na mabuhay na yung mga kakampi niya. Alam mo na, imagine ko, parang weather forecaster. Oo nga Dadaanan niya din dito. Ay, hindi ang na-imagine ko naman. Pagkatingin nyo sa kanan, Ayun. or pagkatingin nyo sa baba, nandyan na yung TLPH. Ay. Ayun na, tinawag na nga kagad. Pero View! si Sanford, napin down si View. Kulang kagad ng Team Falcons. Kyle! Pero maraming resources na nagamit. Nandito na rin yung ultimate. Mula dito kay JP. And this time, may maiipit din. Ito Super mga Marco. kupunan ng Team Liquid Philippines. Super Diretso Marco, lamang ang boy! aksyon. Sanford dito Ayan ay na! buhay pa rin. Ohay! Ilapag yung Summon Force. At mamamatay si Super Makmak. Apat na miyembro ng natunaw. At si Ogen ay mawawala din. Wipeout para sa Team Liquid. At naririnig natin ngayon ang selebrasyon from the Cavalry. 4 seconds bago mabuhay dito ang El Capitan. Ito na ba ang inaantay na papag-extend ng ating laban? Kakatok na ang Team Liquid Philippines para ma-extend ang serye na ito. Game extended. Prime time. This time. Parang nakakailang din na dumikit. So there are a lot of options. Again, nasa Game 4 na po tayo. Matapos manalo ng TLPH in a crucial Game number 3, buhay pa ang kanilang upper bracket run against Team Falcons na nag-init sa simula ng laban na ito. Games 1 and 2 na secure ng Team Falcons, and for TLPH with Carl TC securing the 2,000 kills mark, ay nabuhay pa nga sila sa seryeng ito. Magsisimula na ang ating Game 4. Aabot nga ba tayo sa Game 5 o lilipad na ba patungong upper bracket ang Falcons? Punta na tayo sa land of Broadcasters Basel. Is this it na nga ba talaga para sa ating serye? Napanood natin yung Game 1 and Game 2, even Game number 3. At parang nag-iinit na
yung mga teams natin. Ngayon naman, para sa Team Falcons, kailangan nilang pigilan yung nag-iinit na TLPH. Oo, tsaka ito na yung inaantay na bawi talaga ng Team Falcons since Season 13. Oy, wait lang may kalmang na gagawin. Kaltisia, baba na kagad ng buhay. Nagamit yung revitalize ng maaga ni Ogwen dahil sa napakaraming pokes na ibinigay dito ng Team Liquid. Alam nila na doon dadaan si Kyle TZ, na predict nila yung pattern. So napigilan nila dito makakuha ng ibang objective, and at the same time, kamuntikan pa na mabigyan. Even yung spell nga dito ni Ogwen na nagamit na agad. So as much as possible, ang pinaka gusto mo kasi maging story early game is aurahan mo na agad yung mga kalaban mo. Kamuntik-muntikanan din na maabutan doon si Oeb sa may gold lane. But luckily, nandyan din si JP para tulungan siya if ever na i-go siya ng backsa na magmumula kay Ogwen. This is a roam backsa, by the way. So it would provide a lot of fast rotations considering na pwede lang niyang gulungan at hanapin yung mga kalaban. But for Carl TZ, damage is the name of the game. Yun lang, tinamaan ng unbreakable mula kay JP at hindi nakagalaw. Para sa Team Liquid Philippines ay napakalaking kuha nito. Oh, this is a good sign para din sa TLPH nga. Tapos si Kyle TZ pa yung nandoon. But top lane, kamuntikan na rin si Sanford. Pero hindi mo na ipipilit dito ng side ng Team Falcons. Probably magkaroon ng initial reaction ang TLPH para sila talaga makapwesto doon sa turtle na nag-spawn na rin. Owen is here for the mission. Level 4 na rin. Dito si Few. Anytime soon ay magkakaroon ng palitan, pero parang hindi yata magko-contest because Kyle TZ is at the purple buff na TLPH. Kinuha yung purple buff, napakagandang desisyon para dito kay Kyle TZ. Ngayon, matagumpay ang unang pagong at kukunin din itong crab. So kahit papano, sabi ni Kyle TZ, sige na, bibigay ko na yung purple buff. Okay na to. Oo, alam ko naman na nandyan ka. Alam ko, dahil wala ka dito, malamang nandyan ka. Di ba? Ganun lang yun eh. Tama. Pag hindi niya nakikitang nagko-contest sa harap niya, yung si Kyle TZ, malamang sa malamang eh, nandun yan at umi-invade at sinuko na ngayon ng Team Liquid PH. But luckily for Team Falcons, hindi rin ganun ka sobrang aggressive yung pinapakita ng Team Liquid PH. Well, in fact, si JP lang yung nagbibigay ng vision, nagpaplano pa lang sila ng mga gagawin. Oh, parang more likely controlled aggression. Yan, para din sa TLPH. So far, nakaka-maintain sila na very minimal na gold. Pero kung titignan natin in terms of EXP, naman din si Kyle TZ versus Kyle TZ, dahil na rin yun sa pagkakuha ng purple buff kanina. Kasi nakuha niya yung purple niya, na-secure niya rin yung purple ni Kyle TZ. So yung naging, sabihin na natin movement from Carl TZ, nalilito na ako pares kasing K tas TZ. Kay Carl TZ kanina, after ng turtle, diretso sa crab. Ayan, oo. Tsaka para sa akin, si Kyle TZ, medyo matagal na rin na natin na hindi nakita itong Suyo na hindi pinapriority. No? And isipin mo, dumating tayo sa punto na ma-open ito at gagamitin ni Kyle. And para sa akin, maganda to para sa Team Falcons. Kasi nga naman, at least, sanay na sanay si Kyle TZ dito. Kasi buong regular season, ito halos yung ginamit niya. Oo nga pala, parang most picks, tama ba, Joshi? Wala naman kasing nagalaw sa damage output ng isang Suyu. Ang nagalaw lang is yung kanyang magic defense doon sa kanyang passive. Diba? So technically, okay pa rin naman siyang gamitin. Kaso nga lang, with the emergence of those heroes na sobrang taas ng magic damage output, considering na may Eve, mayroong Harith, mahihirapan talaga siya kapag sumama si Sanji at si Ohem. Oh, delikado dito yung magiging positioning. But speaking of positioning, nakapwesto ngayon ng mga teams on this turtle. Crimson Beacon para kay Few. Okay, Abito Picardo naman yung nagamit. Dahil tinawa na rin yung Vengeance, patay. Kaka si Flap TZ. At yung pagong ay napunta muli sa Team Liquid Philippines. Pero di mo wala tapos si Carlito. Pero si Ohem ang makakakuha ng kill na yon. Habol pa rin si Sanford. Si Few ay atras. Napakagandang panimula para sa Team Liquid. Dahil din talaga sa lakas ng teamfight potential, considering na yung frontline ay hindi matibag for Team Liquid PH, may luxury ngayon si Carl TZ na hanapin yung gusto niyang target. And with that instance, nakuha niya agad yung mga members sa likod. And nung after nilang kunin yung turtle, nakuha naman nila yung naipit na Ogwen doon sa may bandang purple buff. Now, Carl TZ use the retribution para mas slow down si Flap TZ, pero mukhang wala namang potential na ibang gagawin. Pero nandiyan na si Few sa taas. 3v2 magiging laban. Ako, tumama. Nako. Ano yung Soul 7
Never. Tunaw kagad si Carlito. Kailangan matala si JP. Pero sasalubong yata si Pew. Ito, pina-flashline na mabibit-bit. At si Pew ay makakakuha din ng kill sa pagkakataon na yun. Oh, napakalinis na answer naman para din sa ng Team Falcons. Yes, nagkaroon ng trade sa may bottom lane. Probably because TLPH, nagpo-focus sila dito kay Ohob. Pero crucial kasi yung kill kaya kaya Carl Carl. TZ. So si Carl TZ dito is currently at 3.2k gold. Para naman sa kanyang katapat, 3.9. So medyo may kalamangan ang jungler ng Team Falcons. A 700 gold difference is too much para sa jungler considering na ikaw dapat yung pinakamataas yung gold at this moment dahil 6 minutes pa lang. Now, we are entering the past early game. Nasa mid-game na tayo ng ating laban. Nandun na pumapasok yung ginagawang investment ng Team Liquid which is to invest on OHEB. Si JP ay lagi nakatingin kay OHEB. They are giving the space he wants and even the scaling na kailangan niya. Plus, si Carl TZ at si Kyle TZ, ito na yung punto na sila naman yung nagsa-side lane na. Nagkikita na sila palagi doon sa kabilang side ng mapa. Naku, napaka-importante kayo ng vision para sa ating dalawang teams kasi kailangan magkahanapan muna bago dito magsimula on this turtle. Makakuha na ng Hunter Strike pero si Pew nakita Okay. Mapipilitan na umatras saglit. Kalahati nila yung buhay ng turtle. Itutuloy ba nila for a team fight pero makukuha na yan na side ng TLPH. Napakabilis at minadali talaga ng Team Liquid Philippines. Habang sa kabilang panig naman ay trumabaho lang si Kyle doon sa Torre. And yung trades na yun, masasabi natin na kahit malugi man ang Falcons, alam nila na may sagot sila. Oo, actually pantay pa nga yung gold. Yung Diba? mga plus 7 na ganyan, lamang dyan yung parehas eh. Lamang parehas. Oo, lamang Oo, parehas. lamang parehas dyan eh. Oo nga. Tablado lang halos yung mga ganyan. So parang sinasabi mo dito, parehas lamang tsaka parehas lugi. Oo, Ayun. Ganun ang mangyayari. Nagdepende na sa mangyayari at sa ginagawang aksyon ng mga members ng dalawang koponan. Now, for Team Liquid, they must force na ibigay kay OHEB yung mga kills papunta sa latter part ng game. And for Team Falcons naman, ang ganda ng ginagawa nila kay Super Marco. Tignan mo yung pwesto ni Ogwen dito. Oo. Nakaalalay ako, push mo lang. Parang parehas nga eh. Ayun Sa sa baba? may bottom lane, ganun din yung sagot ni Oheb tsaka ni JP. So in short, itong dalawang teams natin, parang meron silang gentleman's agreement na wag muna tayo mag-team fight. Aha. Patabain muna natin Oo. mga goal lane natin. Pag mataba na both, tsaka tayo magkita ulit. Alam mo, feeling ko, body-body system na ginagawa dito ng Team Falcons at Team Liquid eh. Di ba, parang, ikaw na naka-assign dito kay Oheb Parang ginaganon na nila si JP dito eh. Tapos, Oo. ganoon din naman si Owen na lagi nakamatsyag dito kay Super Makmak. Kasi alam nila na may 2 kills na to si Oheb at pabuo na rin sa mga next item niya. Kasi, pag available na yung Holy Crystal nito, lalo Oo happy nga yan. pala, masakit nga pala. Parang pag nakompleto mo na kasi, kung sa marksman, meron tayong Holy Trinity. Trinity. Meron din to. Para Oo. sa side ng para sa mga mage. Holy Crystal naman yung tawag. Holy Crystal. Tatlo din kailangan nun eh. 3 Magic Wand. Oo nga, no. pala. Tama, Mahal-mahal tama. nun eh. Ba't kaya ganun yun? Ganun talaga kasakit yun eh. And yun yung pinaka-gusto mong damage output tapos sasamahan pa ng Divine Blade afterwards. So, technically, para kay Oheb, nandun na siya sa punto na nagpapayaman na ako. Ayan na. Kumbaga, nasa Papaldo. pasarapan na ako ng buhay. Parang Oo. ganun. Papaldo na. Papaldo na siya dito sa ating game. So 9 minutes guys, 3-2 yung score. So sobrang laki ng difference actually from the games yesterday. Kasi alam mo yun mga teams ngayon, ingat na ingat. Kabo kasi team fight kung team fight, balagbag kung balagbag. Dito alam ng mga teams talaga sobra kung gaano ka-importante yung disiplina, even yung vision alone. Walang Sobra. unforced errors. Walang pwesto na hindi hinahayaan na hindi nadadaanan. Yung win condition ng dalawang kupunan na to, parehas yung gold lane eh. It's either Super Marco or even ito si Oheb. Pero ang laki din naman ng factor na pwedeng gawin ni Carl TZ at ni Kyle TZ dito sa laban na to considering na we are entering the Lord phase. 9 minutes in, lampas 9 minutes na. So crucial na yung mga retributions. And for the 3 games na nagdaan, nakita naman natin na nandun yung laban ng dalawang junglers at pareha silang nakakasecure ng crucial objectives. Kailangan talaga dito agad. Parang level 14, no? Mag-level 15 na yung mga junglers. Kasi Aha. level 14 ngayon si Kyle TZ. Kaka-level 14 lang dito ni Carl. So as much as possible, i-force mo na agad. Pero continuous ang pagsira at pag-split push dito sa Team Falcons. Kaya medyo lumobo na
yung kanilang lead. Grabe yung trabaho na ginagawa dito ng Team Falcons kung saan-saan nakikita at kung saan-saan nanggagaling. Tingnan mo naman si Ogwen, nakamatsyag din lang kung saan or kung may magre-react man doon sa ginagawang slow push dito ni Kyle TZ ay Lord ay pinipwestohan na rin na magkakabilang XP laner and Bitawan. yung pokes mula kay Super Makmak. Yung mga ganun may kailangan umiwas si Sanji doon. Okay lang si JP tamaan, wag lang si Sanji. Oo, tsaka ano dito, akala ng side ng Team Falcons na bibitawan na ni Cartesi minion wave sa bottom lane. Kaso Delix kasi, pag Delix. hinayaan mo yung isa pang minion, tapos may naiwan Oo. na cart. So, parang slow push muna again para din sa Team Falcons. Ay, sakit. Kalahati si yung isang isang ano ba tawag doon, yung Isang Void Void Crystal. Isang ganun lang ay enough na para subukang pauwiin itong sa Few. Pero sa tapang Ay. ni Few, hindi siya uuwi sa pwesto na yan. By the way, yung purple buff nandito kay Oheb. Papasok ang mga players ng TLPH. Okay, grab nagamit niya. Yung Super Makmak ay nabugaw. Pero yung Lord ay Ay, nakuha ay, na ay! ng Team Liquid Mamamatay! Philippines. Mamamatay pa ito ni Super Mamamatay! Makmak. Kaya niya bang tiisin yung damage mula kay Sanford? At nakakuha pa ng kill ang Team Liquid. Nagpahit doon si Sanford sa mga minions para mabawasan si Super Marco. Hindi pa nga enough yung yung mga minions, nagpatore pa talaga Tore siya na pa eh. para masaktan si Super Marco. And what a good play coming in from Team Liquid PH. Iniwas pala talaga ito. Meron namang AOG. Okay. Ginamit doon yung Revitalize. Pero zone out lang pala para sa ating mga teams. Yung Lord at dadaan dito sa may bottom lane. Kalmadong pag-abante para dito sa TLPH. For Team Falcons naman, I think madali lang for them also na madepensahan tong Lord not unless ay may biglaang dive galing din sa TLPH. Oo, and well, may idea naman sila na wala na tayo expect na bigla ang dive kasi wala nang Abbot of the Guardian dito si JP. Pero Ano abot ba na yan? lang Ang sakit! nagamit kalahati kagad. Yung boy din ni Flap TC, naaasahan sana nila na pumunta doon sa backline. Pero mapipigilan ang pagsugod at pagdamba ng Lord sa may bandang ibaba. Ngayon naman, transition sila din sa may bandang gitna. Flap and the rest of Team Falcons, matagumpay ang pagdepensa. 12. This game slowly turned to become a very low-scoring game compared to that game number 3. Nakita natin yung version ng dalawang teams na to na sobrang tindi ng bugbugan. But now, sobrang tindi ng makruhan. Dinadaan nila parehas sa sistema na ultimo parehas na nga sila ng ginagawa. Oo, parang lahat dito ng mga sabi mo kailangan i-consider around the map ay talagang Ay. kino-consider nila. Hala. Ito na naman. Si Ogen, kalahati kagad yung buhay. Kailangan din lumayo dito ni Sanford and Sanji. Nagamit yung Curtain's Call. Pwedeng maging call din ito sa Team Liquid Philippines na may mga resources na nagamit. And si Oheb din ay sumisilip-silip lamang para sa pagkakataon dahil mahaba-haba pa to, 60 seconds pa para dun sa Lord. Oo, kailangan talaga pagka ikaw ay jungler, i-make sure mo lahat ng nasa paligid mo ay safe. Kasi for Oheb din also, pag nagkataon na dumaan lang siya doon, may mataas ang chance na secure kill siya for TLPH. So 13 minutes in, almost 14 minutes para dito sa ating game. The usual stuff lang naman for both teams. Pero dito na natin masusubukan yung tibay mentally ng mga teams pagdating sa decision making. Kasi parang isang team fight lang na magkaroon ng 3, 2 na makuha ay siguradong uubusin or probably matapos din yung laban natin. And speaking of team fight, hindi pa nga natin nakikita yung combo ng RWM tapos nasa boundary yung AOG. 'Di ba? Wala pa tayo nakikita masyadong ganun for TLPH dahil hindi pa naman nabubuo yung clash na 5v5. Ang nangyayari, may mga nagsasplit talaga and at the same time, for both of these teams, parehas nilang gustong gawin yung pressure sa dead lane. Now, yun ang plano ng Team Falcons. Nandun si Kyle TC sa may bandang baba. Oo nga, no? Tsaka gusto ko lang balikan yung sinasabi mo, no? Gusto ng Team Liquid Philippines sana maglaro dun sa bilog tsaka sa kahon. No? And dun kasi malaya si Ohe. Pag nilapag niya yung Zaman Force, tapos may river manipulation, super slow ang Team Falcons. Pero yun yung iniiwasan ng kanilang kupunan. Kaya pick up lang ang niluluto dito ng Falcons, eh, no? Grabe, no? Parang yung nilulutong putahe dito ng dalawang teams ay mamaya pa talaga kukulo. Kasi ang ginagawa nila, bago Ay, Wait lang. nagkasalubungan. Pero I think another poke na naman. Ay. Nagamit yung AOG, May info.
Oh, may information sila dito na nagamit yung AOG. So probably pwede ipili to ng Team Falcons or Team Fight. Not unless magkaroon ulit ng Aray! Napakahapdi na ng Aray! damage. Flap easy lang ang sumalubong doon. Nagamit yung Curtain's Call. Ngayon nilalaban na ata dito ng Team Falcons. And Team Liquid Philippines. Pero umatras muna sila. Binigyan nila pagkakataon si Carl TZ na makapag-replenish ng konti ng kanyang buhay. Pero basag na yung Torres sa gitna. Oh, sobrang sakit ng damage ni Flap TZ kanina. Diniretso niya dun sa dati niyang ka-brother Oo. na si Carl TZ. The OG TZ bro. Oh, the OG bro. Sagot Pinaikli na ng pinaikli, no? Ayaw patalo. Pero same goes with our teams. Ayaw din talaga nila magpatalo. Kaya kung mapansin nyo, di ba, walang pumapasok agad. Yeah. Hindi nila ipinipilit. Normally, when we see a jungler like a Carl TZ na halos wala ng buhay, ibibilit yan eh. Pero Flap TZ, alam niya yung scale na kaya gawin din ng mga kampi dito ng TLPH. Meron na AOG na nagamit kanina. Ala, ang baba ng buhay dito Ano ni JP. naman yan? Pero may ipinatan si Flat TZ. Habang nagtukar niya nagamit. Inabutan ng tinantay lang niya yung duration. Carl! Nung vengeance na yun, Carl TZ. Yun Si Kyle pa rin ang magwawagi dito. Labang ng ultimate mula dito kay Oheb. Pero ilan ang namatay, ilan ang natunaw, 2 para sa Team Falcons at kumpleto pa ang Team Liquid. Kahit pa paano, this is still good for Team Liquid. Nakakuha sila ng 2. Team Falcons might not be able to utilize that Lord on their hands. In 5 seconds, lalabas yon. 20 seconds pa yung death timer ni Ogwen. And even if TZ ay above 10 pa, so kahit pa paano ay makakadepensa ng matiwasay ang mga members ng Team Liquid PH. Considering they have a better clear wave, nandyan yung Harith, nandyan din yung Eve ni Sanji. And ang ganda nung pinakita na crowd control sana ni JP on that matter. It's just that hindi nakalapit si Carl TZ doon sa Lord, being able na maretry yung Lord at nakuha yon nga ng Team Falcon. Eto for Team Falcons, kompleto na yung items din ni Carl TZ at saka ni Super Marco. Same goes with the Baby Cakes duo. Complete item na rin Aray. sila. We have the Lord. Dito sa may bottom lane, pero mabilis lang yata na madedepensa na side ng TLPH. Pero ipipilit ba nila na ipasok? Even real world manipulation, ginamit na dito para mabilis na madepensahan at hindi mabungian. Yeah, ang ganda ng naging decision dito ng Team Liquid Philippines. Pero dahil doon actually AOG. coaching na sana yan. Out of the Guardian ay nabitawan na rin ni JP. Even yung 7 force para kay Oheb para ma-force din na umatras dito ang Team Falcons. Pero inagaw na yung purple buff dito ni Carlito. Now we're back to square one, 18 minutes of action. But still, hindi natin kayang sabihin kung sino ba talaga yung lamang. Because now, even though na Falcons yung huling nakakuha ng Lord, tila ba TLPH pa yung mas agresibo ngayon at mas matapang, wanting to get control doon sa mapa. 70 seconds pa, napakatagal pa nung next objective. But look at the members of Team Liquid, nakaabang na nga sila agad doon. Oo nga pag merong dadaan, Tsaka, real-time win rate natin, 54% para sa Team Falcons, 46 naman for TLPH. Pero yung mga ganito, usually pagka may isa kasi na nagawang play surprise or surprise play, surprise attack, ay pwedeng mabaliktad and hindi naman nagkakalayo para dito sa ating dalawang koponan. Probably because for Team Falcons, halos wala na kasing buhay yung dalawang inhibitor turret nung kalaban nila. Oo nga, no, sa top and sa bottom. Actually, konting hilot na lang ang gagawin ng Falcons dyan para mabasag. Pero hindi kasi hinahayaan ng Team Liquid Philippines. Wala man nagkocontrol dun sa mga lane na yun, pero alam nila na even yan. No, ngayon, magpapakita sa may bandang ibaba si Kyle TZ. So, kailangan may mag-react dito sa Team Liquid para bantayan yung mga minions doon at yung gitna ay matagumpay din naman makiklear. Alam mo, itong mga gantong klaseng game, yung magto 20 minutes na, tapos halos walang team fight, sobrang saludo ka na nito sa disiplina ng mga players Kasi, di ba yung mga 20 minutes natin kahapon na umabot ang taas, double digits, talagang dito, it's either ayaw talaga nila ng team fight or nagkakaroon ng initiation pero nakakatakas sila. Ito yung mga games na sobrang Aray! Teka lang. Mamaya ka na magsalita, Joshi Cake. Sabi ni Flap TZ. Niyoyoyo dito, ang liit ng buhay ni JP. Alam mo, ang ginagawa ni Flap TZ dito, talagang pinaforce lang niya yung apat of the Guardian ng Team Liquid Philippines. Oo. Kapag wala ng ulti si JP, tsaka lang sila nagsiset ng laban. Yun yung pinaka-win condition nila kapag sa clash. And going back to sa sinasabi ko kanina, ito yung punto na kung saan yung win condition ng isang team ay malapit din doon sa critical condition nila.
na kapag hindi nila na-meet yung certain requirement ng kanilang win condition, bigla silang magpa-fall down doon sa critical condition. Tulad nito, si Q ang mahuhuli. Mabuti nila ay nakatakas siya. Ngayon, nag-beast form na rin itong si Carl. Mahapdi ang damage na naibibigay niya dito pero kalahati ang kanyang buhay. Hahawakan ni Ogen, i-reset lamang ito. Pero yung flow ng minion ay tatabla din lang both parties. Kailangan may mag-react, kailangan may gumawa ng paraan para makalamang at makalamang din pagdating sa control dito sa Lord. Alam mo, parang yung nangyayari ngayon, para tayo nag-aantay ng panibagong episode ng laban ni Naruto tsaka ni Sasuke. Oo nga. Oo Di ba? Mga filler lang to, mga filler. Mga filler lang. episode. Kasi mamaya talaga yung tunay na laban or hindi, para sisimulan na yata agad na palayo ang mga Okay. players. Grab nagamit. Ngayon yung Brand Guns. Hindi sapat para mailigtas si Chief Latisi. Bibit-bitin ito si Sanford. Atras muna sila. Owen! 45 mag-ilaban. Pero may Owen! nangyayari doon sa may bandang itaas. Power mentality. Sa kabila namang bandang may nagaganap din. JP tumalon. Ay, At inabot! yung river manipulation. Kailangan lang ba yun yung Super Makmak. Pero yung si Carl TZ. Lock. Nakalock lang doon sa Lord. And ladies and gentlemen, makukuha ng Team Liquid Philippines ang Lord na ito. Kanina pinag-uusapan natin na kailangan ma-pop off yung Avatar of Guards ni JP bago pumalag yung Falcons. But for Team Liquid, kailangan lang nilang i-pop off yung Crimson Beacon mula dito kay View. The moment na sinubukan ng mga members ng Team Liquid na i-go si View sa middle lane, nung tumakas siya with the Crimson Beacon, parang go signal na for TLPH. Removing the Susan out of the picture just removes the threat for the frontliners of Team Liquid PH. Is this it na nga ba talaga? Nakikita natin na nagmamarch ay Lord dito sa may ibaba, Burrito and Joshi Cakes. Day 1 ng MPL Playoffs, 10 games. Kanina yung match 1 natin, umabot din ng 5 games at ngayon TLPH sila naman yung mag-a-attempt na i-extend pa ang ating laban at dumiretso for another 5-game series as the Lord will march in dito sa may bandang ibaba. Okay, sinimulan na ni Sanford ngayon. Ayun, Sorry G. lang, ang pinupuntirya. JP, tumalo na doon. Kaya nila pag-design yung kanyang ultimate pero masag na ito sa gitna. Ngayon si Flap Dizzy, mamamatay din. Courtesy of Ohem. At diretso na That's ang it! Team Philippines. And sa ngayon ay meron pa rin tayong Game 5. Another full Game 5 series. Kahit pa may diversion dito yung Team Liquid Philippines, may kopya sila Flap TZ kasi may IMU yung Valentina. Nagkapasahan na, nagkalasunan na sa ating mga draft. At ito na nga tayo, another Game 5 ang ating makikita. Yung Grand Finals rematch ng Season 13. Ngayon ay full swing na. Isa sa kanila ay magpapatuloy sa upper bracket at isa sa kanila ay bababa naman sa lower bracket. Pupunta na muna tayo sa Land of Dawn. Ready na ang Team Falcons sa TLPH sa huling bakbakan. It's back to best of 1. Back to the casters we go. Last and final game of the day. Officially the 20th game this playoffs. Sino kaya ang tutuldok sa laban between the Team of Falcons and TLPH? Wait, totoo ba ito nakikita ko? What? Flap Dizzy. Zushin. Ha? Oo nga. Nung inakala natin na ang plot twist natin ngayong araw, aabot tayo ng 10 games ulit. May plot twist pa pala yung plot twist na yon. Feeling ko ang idea kung bakit nilagay nila yung Joshin sa XP is that mas madaling or mas laging makakasalubong ni Few yung Lucas ni Carl TZ. Knowing na mid lane siya, pwede siyang sumama kay Ogwen, hanapin nila yung si Carl TZ para makuha niyo yung Unleash the Beast. Kesa naman iipit mo siya sa XP lane, na-trace na lang yung kaharap. O yun lang, natunaw kagad. First blood. Para kay Ohem, ang ganda ng simula nito para sa Team Liquid. Ang pinaka gusto natin ma-bring up dito was the statistics na inilabas din kahapon. I think historically speaking, 8% lang or 10 out of 200 something games yung nanalo with reverse sweep in MPL Philippines playoffs. Pag nanalo dito yung TLPH, sila yung pang-11. Isipin mo yun, di ba? Nadagdagan ang istatistika. Pero masyadong mahirap para labanan. Again, this is a clash of titans. Talagang ihinanda ang Falcons sa Team Liquid Philippines para umabot sa ganitong yugto.
Oo, pero kung statistics ang nagsasabi, parang bumapabor sa Team Falcons, Team Falcons, naman. eh. Pero kasi sa performance ng dalawang teams natin, parang hindi mo masabi kung sino talaga lalaman. Lalaman tuloy. Kasi Pwede rin naman. Kailangan ng lamanan yung mga plano, hindi na basta plano lang. Kailangan ng gawa ng execution. And for the side of Team Falcon, ang ganda na ginagawa ni Flap TZ all throughout kay JP. Okay, ginamit yung penalty zone at pinuruhan kagad si Kyle. Wala magtatanggol sa kanya doon kasi nasa likod naman si Owen. Owen. Si Flap TC nagamit na rin kagad yung kanyang ultimate. At si Carlito ay Ayan malaya na! mabuhay pero tinawag na ang tropa. Tinawag na ang Falcons. Pasok din si Pew, nagamit yung Alicia Beast. Same with that skills na nabitawan niya. Sabay shockwave blast, wala pa masyadong damage. Pero dito pa rin si Kyle Oo. TC. Pipigilan nila na makuha ni Carlito yung purple buff. Pero sino nakakuha? Wait lang, sino? No, wala. si Sanji, si Wala. Sanji. Okay, sige. Oh, umiikot kasi hindi masyadong pansin. Or baka TV na si Sanji. Sanji. Sure na tayo na si Sanji yun. So far, no, 800 gold lead para din sa TLPH. In terms of EXP, si Cartiz din ang lumalamang. And even two players na kanyang kakampi. So things are looking good para din sa TLPH. Pero sa Team Falcons naman, ang pinakamagiging factor for them para manalo sa Team Falcons is yung kakaibang dynamic nung hero Oo. composition nila. Kailangan magulo yung formation, yung typical Tama. formation na ginagawa ng Team Liquid. And for Team Falcon naman, kailangan nilang mapagana yung unorthodox na pick na meron sila. Tama. Flap TZ with that Zushin, sobrang lambot ngayong early game. Ngayong early game. But somehow, he can transition to building up some defense items para magamit yung kits ng isang Zushin to zone out. And yun naman yung responsibility ng isang XP, di ba? Mag-zone ng jungle, mag-zone ng damage dealer. Oh, eto, ayan na naman. Ayan na, Ayan na naman sa bottom lane. Pumortal na naman si Sanford ay mag-isa Uy! na nagamit yung penalty zone. Pero 5 pa agad ang sumalubong sa kanya sabay balik sa kanila mga linya. Pero mahabol pa si Pew, nagamit yung Unleash the Beast. Sabay balik uli sa kanyang normal na form. Ngayon, si JP ay sumisilip din. Kyle as well, nagtutuloy-tuloy lang doon sa kanyang mga farms. Tuto ang ating score at nakikita natin yung palitan talaga ng suntukan. I think hindi na nagkaroon ng trade around the time kasi for Oheb dito, hindi siya nakasira ng Torres sa may top lane. Even yung mga plato man lang. Ang bilis din kasi nakabalik ng Super Marco doon na sa sa gold lane dahil din doon sa portal. Nakapag tumambay ka doon, Oy! AOG na gamit. Okay, na-force din yung flicker ni Pew kasi hindi nga siya nakakatakas dahil wala na nga siya nung dalawang dash na meron siya. Ngayon, dispersion and rotation from Sanji, kailangan niya lang maglatag dyan. Actually, ako nga, parang nasa isip ko nga niya, pindutin mo lang ng pindutin niya kasi may extra shield naman yan eh. Pwede, di ba? Oh, pwede lang gamitin. Ay, wait! Penalty ayun zone! na. Dalawa din naman! Sakto yung dalawa, Carlito nakuha yung pagong. Ngayon, Unleash the Beast ay nagamit. Kasabay pa nga, Clash combo na nabitawan dito ni Carlito at yung pagong ay nakuha muli ng Team Liquid. Sabi kasi natin kanina, yung game 1 to 4, parang iwas na iwas sa team fight. Ayan yung total na halos na kills natin kanina ng previous game. 3-2. Meron agad, 5 minutes pa lang at talagang tuloy-tuloy ang pag-teleport ng mga players natin. Even Oheb dito ay laging pinupuntahan na rin. Napaka-importante kasi napigilan yung mga lanes. Pero yung borderline kasi ng gold lead parang hindi pa lumalagpas ng 1,000. Pero na-maintain siya ng TLPH. And speaking of gold lead, for the side of Team Liquid PH, kailangan mag-exert pa sila ng effort na i-gravitate yung rotation towards Oheb para makapag-farm siya. But for the side of Team Falcons, ang kailangan lang gawin, sumama lang si Super Marco to sa mga shortcut na pwede nilang gamitin para sa kanya mapunta yung kill, then babalik lang siya afterward. Ang hapdi ng mga flash combo din ni Carlito, yun lang. Naipit si Pew sa kamay ng Team Liquid at kulang na naman ang Team Falcons sa maaaring gawing aksyon ng Team Liquid. Grabe no, pag iisipin mo, sobrang bigat na ng pinagdaanan ng mga teams natin. Na day 1 pa lang, ganon din ngayong day 2. Tapos bukas, yung matatalo pa dito ay kakalabanin ng Aurora Gaming. So parang doon palang kompleto sa Ricardo sa talaga. Ayun na, sumama na kagad. Namatay na si Oheb dito. Diversion play pero di na itutuloy. At ibibigay na nila si Sanford. Nakadalawa si Makmak. At napakaganda nito para sa Team Falcons kasi yung main damage dealer mo ay nabibigyan mo ng pagkain. Oo, dumobble kill, no? Parang yung lahat na nasustansya sa kanya napunta. Kumbaga sa nutritional box, go, grow, glow. Tama. Puno yung food pyramid. Food pyramid. Food pyramid pala. Naging nutritionist na kayo bigla. Di kasi napakasustansya ng mga laban natin ngayong araw eh.
Tama naman. Pero again, yung sustansya na yon ay kailangan mag-reflect maya-maya na ngayon ay hawak na ng Falcons ang lead. Hindi naman ganun kalaki Ayun na. pagdating sa gold. Pero papasok na ako ng Team Liquid. Habang si Marco ay nakakuha na ng pagong. Habang ng Flicker. Guardian, tinamaan ng tatlong Fiebro mula sa Team Falcons. Habol. Habang si Super Makmak ay nakuha na yung pagong. Diversion play ay gagamitin. Sino ang lalabas? Si Sanjay Nando. Dispersion Carl. station na gamit na rin. Carl. Dahil TC yung matras. Pero si Carlito ay pinupuruan ng dalawa. Flap and few connection, ladies and gentlemen. Pero hindi pipigilan ni Oheb ang kanyang sarili. Ay! Eto na, pumapaldo na. Habang si Ogun ay tinawag na rin ang Portal! tropa. Patay din itong si Oheb. Super Makmak ay nakabawi na. Ngayon si JP mag-inay sa target. Tuloy-tuloy sila dito. Kahit TC ay makakakuha. Hindi, binigay muli kay Super Makmak. Hindi mo naman, hindi Si mo Santo naman. na mag-inay sa target. Andun yung mga shuriken. At sa Ang sakit! damage. Dispersion and rotation mula kay Sanji. Pero hindi na rin Pinunggo! mapipigilan. Iisa muli ata si Marco. Pero hindi. Si Kyle ang makakakuha. Pero tuloy-tuloy ang pagkuha ng kill ng Falcons. Napakahaba na naging D5 natin. Ganun ka-importante nakita yung pinaka-factor na mga global ultimates natin. Both from Ogwen and even from Sanji. But definitely for Team Falcons dito, nararamdaman na natin yung damage from Super Marco. Now at 701. Grabe. For the bulletproof. At hindi na pupuntahan ngayon ng TLPH. This is a very healthy game para kay Super Marco. Ni wala man na makaabot sa kanya. And even if titingnan natin yung mga items, isa na lang yung kailangan niya para masabing full item na. Just the golden staff is enough para masabing Super Marco na ang sakit niya. Pero Ogwen is gonna go down. Okay, bago siya mamatay, nailabag niya muna yung portal. Wala tayong idea dito. Ang team Liquid Philippines, si Carlito ay mamamatay. Ay hindi, nakakuha pa rin siya ng kill doon. And this time, ay Team Liquid Philippines ay paatras na. Kaya lang di na makakalayo itong si JP. Ngayon si Few at ang buong komunidad ng Team Falcons. Inaantay lang ang pagkakataon. Few ay andun din ang kanyang mga pokes at matagumpay na nila mababasag yung Torres sa itaas. Grabe information dito ng Team Falcons. Talagang parang may nakaharap para kay Super Marco. Tapos si Yup. Super Marco, sidestep lang. Single, double. Parang dancer lang eh, no? Oo. Hindi naman harit yung gamit niya, but still, the idea is there for the version. Ayan na naman. Naman, tatlo kagad na lumabas. Sabay conceal ang magiging puti na Open. kagad nila si Few. Hindi na magagamit at makokopya pa yung Unleash the Beast na meron si Kyle. 4v5 Carl rather. 4v5 ang magiging laban. Team Liquid Philippines, hinahawakan na yung lore. JP ngayon na magiging puti rin niya. Kakalahatiin yung buhay dito. Bababara ni Flap TZ. Pero mabilis mauubos yung kanyang Ayan na. bala. Kalahati na yung buhay ni JP. Habang ito kanya yung nagamit. Habang si Sanford ang buong kumpara. Ay! Team Liquid Philippines, ando na yung initiation mula kay Sanford. Patay kagad si Kyle at si Super Makmak. Ngayon na rin si Flap TZ. Legendary na. And this time ay makukuha yung Lord ng Team Liquid. Malatago for the team fight. Nakita natin doon. Pero aangat ang TLPH. Nandun sa may taas na daan. Pero makikita natin masira na rin Torres sa gitna. At nagsisigawan na ngayon ang cavalry. Sa dinala sa may bottom baba. lane. Okay. Akala ko didiretso doon sa may top. Nakasalubong kasi yung chip. If ever. So 10 minutes guys. 23 ang total kills natin para sa game number 5. Ganun kalaki yung epekto na nawala si Few doon sa laban. Remember, for the longest time at nung lumabas yung damage dealt, si Few pa nga yung pinakamay mataas na damage dealt. But because of Few not in the picture, Ayun, napakagandang setup na magmumula sa kupunan ng Team Liquid without any counter initiations coming from the side of Team Falcons. Now that the Lord is up, sa kanila mapupunta at yung target ng Team Liquid, samahan na rin talaga yung Lord. Yung mga nanonood po ngayon, after nito, uminom po kayo ng pineapple juice para nakaka-high blood sa sobrang daming nangyayari. Pampababa lang ng presyon. Tama. Feeling ko after nito, magpapain-apple juice din ako. Oh, good for the heart. Good for that. Kasi parang pinabilis lahat eh. Parang kang nagpapatugtog ng sound trip na naka-times 2 yung speed. Kasi hindi na sila naglalakad. Teleport lang ng teleport. Tama. Action kung action talaga eh. At lalong bibilis yung magiging action dito dahil nga doon sa mga teleports na meron sila dito. And this time ay nabawi na ng Team Liquid Philippines yung lead na hawak kanina ng Falcons. Ayan, nakabang si Ogwen ha. Tsaka meron kasi pang-vision din from Flap TZ. Opo, yung mga bagong dating pala sa stream. Dahil napansin na, naku, ang dami viewers. Panoorin ko nga to. Flap TZ po, yes, XP lane. Opo, tama yan. Tama Tama po yan. yung pinapanood. Pawang professional lamang po ang gumagawa nito. Huwag nyo gagawin sa RG, please Opo. lang. Op, Ayan na. Oh. Sa Ayan na. dalawa. Ay! Okay, nagamit kagad yung beacon pa. Kaya lang ang problema ay hindi magiging sapat. Tumba si Flap. Ngayon, Ay, may Team Liquid Philippines pero kinuha na
itong May malilikod, Leash may na malilikod piece. yata. May malilikod si Owen. Kompleto rin naman sila dito. Mapipigilan ba nila ang pagsugod ng Team Liquid Philippines? Si Sanji yata magiging target. Owen, naku, nakita na siya dito ni Card TZ. At siya ang pupuruan. Dapat ang card niya yung nagamit. Eh, si Summer tumalon na rin. Sanji as well, tumalon na. Kaya si Owen ay mamamatay nga ba? Buhay pa rin. Si Super Mata. Pwede siya ma-free dito. Owen at ang bukom na ng Team Liquid Philippines ay kailangan na lumayo tumatras. Ang intense, pakitos, pakitos. Ando na rin yung Shockwave Blast. Atrasan muna sila Sanford. Halit ng buhay. Kailangan na lumayo at kailangan ng matras. Ginamit na rin yung diversion play para makaligtas ang Sansa Duo. Oh my God! What a game! Hindi ko na alam yung mararamdaman ko. Pwede ba papos muna? Kung pwede lang! Yung cast na din bumigay ng tech post eh. Tekpos. Ano, information overload. Ang dami nangyayari. Oh. Ayan. Okay. Kailangan hinga. muna natin huminga. Hinga. Inhale. Exhale! Ay. Ay, buhay. Kasi kapag nagpo-post tayo dito, maririnig mo rin yung mga audience. Ay, magsisigawan din eh, no? Sabay-sabay din eh. Oo. Sabay-sabay po tayo mapaos dahil sa game na to. Pero to, Lord, sinisimulan na naman. Hindi ko inakala na 12 minutes, 13 minutes pala ng game. Pero ganito na agad ang sitwasyon na ating laban. Nakaabang ngayon, pero na naman diversion play. Sana naman sila susunod. Ako si Cartesi ang napuruan! Wala kagad jungler ng Team Falcons! Ngayon si Owen, kailangan matras. Meron naman siyang immortality dito. Kaya lang ang problema ay nagamit na rin niya yung portal. Ngayon, uubusin ata. At ready na ang Team Liquid Philippines. Owen Napatay si down! Owen. Pop yung emo. Dalawa kagad ang wala para sa Team Falcons. At malaking kalabangan ito para sa Cavalry. Oo, pero nakaangat yung Binion Wave, ha? Ng Team Falcons. Kahit doon sa may top lane ay lamang yata. O, abante, pero sisecure na nga to ng TLPH. Uy! Okay. Akala Okay, ko topless. Oh. Oo. May pakaba. May pakaba si Carl TZ doon. Iniwan niya ng onti yung Lord. But again, the Lord will fall to the hands of Team Liquid. Nandun sa gitna yung Lord at yung ibang mga members ng Team Liquid Philippines, they could possibly get that diversion down that middle lane. Hinihintay lang ni Sanji na maklear ni Oheb. Ayan na yung diversion. Pero dalawa okay, nandun pa rin Sabi sila sa inyo, dalawa. walang maglalakad dito eh. Ito na. Ito na yung Lord sa may bandang gitna. Kompleto ng mga players sa Team Falcons. Si Owen ay medyo malayo. Pero mahuhold ba to? Ng Okay. mga Falcons. Sige, TLPH. okay. Sisira mo na sila mga Torre yan sa may bandang likod. Sa Uy, may uy. flicker out. Umatras muna dito kasi Pew hawak niya yung penalty zone. Kailangan niya na additional na panghawak dito sa Team Liquid Philippines. Basag na yung Torres sa itaas. Round Ngayon, round number 2. Actually, napakarami na nga round dito eh. Pero bilangin na lang natin based doon sa gagawin ng Team Liquid Philippines. Torres sa may bandang ibaba magiging punti niya. Ready ang Team Falcons dito. Flap TC as well. Ay binibitawan lang niya yung kanyang mga lanterns. And may pagkalmang gagawin ng Team Liquid Philippines. 5K, 5.5K ang kanilang lead. Op! Ayun na naman. Oo. Okay. 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 Kakapahinga ko lang eh. Kakastop ko lang Pahinga eh. lang namin. Kakastop ko lang magsalita eh. Akala ko ano eh. Kinakabahan. Napapahawak na ako. Kasi kapag hindi natin nakikita, pwede siyang dun sa labas ng mapa. Oo. So baka mamaya dun pala papunta, magulat na lang tayong lahat. Pero paatras. Okay. Patras, Isipin mo tayong tatlong caster na nagkakast ngayon. Kinakabahan na. Hindi naman tayo maintindihan paano pa kayo nanonood ng mga international viewers ngayon. Ay, ayun na nga. Nako. To all our international viewers Yan. out Huwag there, mo nang i-translate kakasabi ko na hindi maintindihan. Pero sige. Sige, ano? we are nervous. Yeah. Yun lang eh. Yun lang, hanggang dun lang eh. Ay, nako, grabe itong laban na to. Pero ito, paano ba? Paano ba magiging sitwasyon? Anong winning condition for TLPH? Ano din ang winning condition for Team Falcons? Be the better surprise. I mean, for Team Falcons, kailangan mas masurpresa nila ang Team Liquid with that diversion or with that shortcut rather na pwedeng gawin ng isang chip. But for Team Liquid PH, the diversion is the answer. Kailangan nilang makot off guard ang Team Falcons. 43 seconds onto the Lord, they could put that fight onto that Lord objective. Pero for Team Falcons, sila yung pinakalugi doon dahil nakasove yung minions ng Team Liquid sa base nila. Oh, okay. So parang ano dito, kailangan on point din talaga yung maging desisyon ng ating mga teams. Pero kasi ang crucial eh, di ba? Meron ka nga portal, Aha. tapos meron ka namang diversion play din para dito sa team. Paano kung magkasalisihan na? Feeling ko one reason din siya kung ba't naiilang din sila Owen na basta-basta na lang kasi
wala na silang mga inhibitor turrets. Pag mag-try sila na gumawa ng play sa other sides of the map, baka mahirapan sila. Double dash from Q. Okay, Ayun na diversion. naman! Kaya hindi yata nila lang. Si Daisy, ang magiging pundira. Ito na yung stampede. Uy, with Ang the niluluto ground. ng Liquid. With the ground. Kahit easy boy pa Boy, rin. sa likod. Pero not for long ata. Nasa Ay, likuran. Atin si Ogen. May pakpakan magaganap si Black Daisy naman na agad. Ang JP. autocard na gagamit ni JP. Wala May na siya portal. abot na. Pero si Ogen Oh my ay God. gagamit kanyang portal. Pero na-pop yung immortality. Nandun si Carlito. Ang batang kambing. At killing spree na siya. Okay, may kita natin ngayon that you have 3 players aside the Team Falcons. Tingnan natin kung matatapos na ito na TLPH magkakaroon ng minion wave. Paano magiging jungle ngayon ng Team Falcons? Unti-unti kakatok! Kapal ng Maeve at ang Team Liquid Philippines ay tutungtong sa upper bracket finals. Team Liquid Wow! Philippines.